Hello, magandang araw sa inyo mga idolo. Sa part 3 ng ating video ay natapos tayo na kung saan dumating si Linda Walker at Abe Kiyoshi sa balon. At palihim itong pinagmasdan ni Ju Hyun. Nasabi sa sarili ni Ju Hyun na hindi ko to inaasahan na makakarating sila dito ng napakadali. Nakangiting inilabas ni Abe ang natatago niyang relics. At nagtanong si Linda na kung ano ang gagawin mo. Inilaglag ni Abe ang hawak niyang relics sa balon. Habang pinagmamasdan ni Ju Hyun ang ginagawa ni Abe ay tumawa ito at nasabi sa sarili na wag na kayong umasa dahil huli na kayo. Sa pakiramdam ko ay parang ipagpapatuloy pa nila ang kanilang plano. Napatanong si Ju Hyun sa sarili na kung dapat na ba niyang paalisin ang dalawa. Napansin ni Ju Hyun na lumabas ang system sa kutsilyo, at nakalagay dito na kung ilang porsyento na ang mana na kanyang nagamit. Ang mana ay nangangalahati na lang dahil sa ginamit na niya ito sa pakikipaglaban sa ahas. Sinabi ni Ju Hyun na ikaw na ibon ka, ito ba ang paraan mo ng pagsasabi sa akin na mag-isip ng matalino? Si Abe Kiyoshi ay naguguluhan na kung bakit hindi nagre-response ang balon. Sinabi ni Abe na ang propesya ay ang nagsabi na dapat maghulog ng relics sa balon. Napatanong si Linda kay Abe, anong propesya? Kung sa ganon ay merong gumagamit ng prophetic relics dito sa Japan, tama? Sumagot si Abe nang, ang paggamit ng prophetic ay napakahalaga sa ngayon. Sinabi ni Abe kay Linda na ang ibig sabihin lang nito ay may nauna nang nakakuha ng relics. At kung sa ganon ay meron ng ibang tao ang may alam tungkol dito. Sumagot si Linda ng oo, tama ka dyan sa sinasabi mo. Nagsalita si Linda, meron na ditong nauna sa atin, kitang-kita ang mga tapak niya sa lupa. Biglang nakaramdam ang dalawa ng kakaibang paggalaw sa kinatatayuan nila. Nagtataka si Abe na kung ano ang nangyayari. Ngumiti lang si Ju Hyun habang palihim na pinagmamasdan ang dalawang nagpapanik. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na titignan ko kung makakatakas pa sila sa tombs na guguho. Inutusan ni Ju Hyun ang hawak niyang relic at sinabing, "Relics, isara mo na ang tombs na ito." Biglang yumanig ng napakalakas. Si Abe ay nagpanik sa nangyayari at sinabing, "Nasaan ang labasan?" Sumagot naman si Linda nang bumalik na lang tayo kung saan tayo dumaan kanina. Si Ju Hyun ay umalis na sa loob ng tomb. At ilang sandali lang ay lumabas siya sa manhole. Sinabi ni Ju Hyun na ang tombs pala ay konektado sa manhole. Ang damit ko ay hindi naman marumi ng masyado kaya hindi naman ito mahahalata. Simula nung nakabalik si Ju Hyun sa kanyang apartment, nakita niya ito na nawala na ang malaking tombs. At ang mga tao ay hindi na nag-alala dahil nawala na ang tombs at nagsibolikan na sa kanilang mga apartment. Tinawag ni Ju Hyun si Dong Hyun at sinabing, bakit ka pa nandito sa labas? Sagot naman ni Dong Hyun na ang malaking lupa ay bigla na lang nawala. Sinabi naman ni Ju Hyun na kung ganoon ay mabuti. Tayo na sa loob dahil ako ay nagugutom na. Tila ba natatakot pa si Dong Hyun at sinabing, ayos lang ba sa atin na pumasok kaagad? Hindi naman siguro tayo malilibing ng buhay dyan, tama? Sumagot naman si Ju Hyun nang wag ka mag-alala, ayos na ang lahat. At sa kabilang banda naman ay si Abe Kiyoshi ay may kausap sa telepono. Sinabi ni Abe na, anong sinabi mo, may isa pang propesya? Na ipinropesya na may isang tao sa Korea na kukuha ng relic bago pa tayo. Sumigaw si Abe nang dapat sinabi mo na sakin kanina pa, naunahan, tuloy tayo. Sasabihin mo kung saan huli na ang lahat. Sumagot ang sa telepono ng pasensya ka na, gagawin namin ang lahat na makakabuti sa gabing ito. At sisiguraduhin namin na itong insidenteng ta ay hindi na ulit mangyayari. At sinabi din sa propesya na, merong isang tao ang sasakop ng mundo. Habang nagbabasa si Ju Hyun sa kanyang laptop, nasabi sa sarili na itong abilidad na linguistic ay malaking tulong na kahit anong lingwahe ay kaya nito maintindihan. Pero tila sa ibang bagay ay wala itong pakinabang. At ito rin ang panahon bago lumabas ang mga relics. Si Ju Hyun ay kaagad na inalam na kung ano ang plano ni Tae-jun. At sa kanyang mahabang paghahanap ng impormasyon sa social media, wala pa rin siyang nakitang impormasyon tungkol sa TKBM. Namangha si Dong Hyun sa kay Ju Hyun at sinabing, nababasa mo yung mga nakasulat na yan kahit ibang lingwahe? Sagot naman ni Ju Hyun ng oo. Bakit, gusto mo bang basahin ko sayo? Tinanong ni Ju Hyun si Dong Hyun na kung meron daw ba siyang nakikita sa balita na tungkol sa TKBM. Sagot naman ni Dong Hyun, wala akong alam sa mga ganyan. Bakit?
Sinabi ni Ju Hyun na gusto ko lang makahanap ng detalye tungkol sa CEO ng corporation na yan. Sagot naman ni Dong Hyun dahil ba yan sa trabaho mo? Pasensya ka na wala akong maibibigay na magandang impormasyon sa'yo. Pero ang malaking corporate CEO ay lalabas sa kanyang paraan upang makilala ang isang maliit na kumpanya. Nagsalita si Ju Hyun ng ayoko na. Naguguluhan si Dong Hyun sa sinabi ni Ju Hyun at sinabing, para saan lahat ang mga tanong mo? Natigil si Ju Hyun at napaisip na ang grupo pala ni Kyungju ay mayroong art gallery. Nagsaliksik si Ju Hyun tungkol dito at nagbaka sakali na meron siyang makuhang impormasyon tungkol kay Taejun. Makalipas ang ilang araw, ang kasamahan ni Kyungju ay pumunta sa kanilang warehouse na para bang may hinahanap. Ang mga lalaking ay ang mga binogbog ni Ju Hyun. Sinabi ng lalaking may kulay ang buhok na mga tarantado sila inubos talaga nila ang mga laman dito. Sinabi ng isa na ano nang gagawin natin Sungwoo. Hindi na natin mahahawakan ang negosyong dahil ang ating boss na si Kyungju ay nakulong na. Tayo ay tanggal na ngayon sa trabaho. Sinabi ni Sungwoo na dahil ito sa current adong si Ju Hyun. Pero hindi ako papayag na hindi tayo makapaghiganti sa kanya. Sinabi naman ng kasamahan na oo tama ka dyan ipaghihiganti natin si Kyungtae at Kyungju. Si Sungwoo ay nagyabang at sinabing, syempre ako si Sungwoo hindi ako mabubuhay na may utang sa boss natin. Nagtaka si Sungwoo dahil biglang may tumawag sa kanyang di kilalang number. Ito pala ay si Ju Hyun. Sinabi ng grupo na si Ju Hyun ba talaga yan? At sinagot naman ito ni Sungwoo at sinabing ikaw ba si Ju Hyun? Sumagot naman si Ju Hyun ng bakit ang tagal mong sagutin. Sumigaw si Sungwoo ng tarantado kasino ka upang ipadala sa kulungan si Kyungtae at si Kyungju. Sinabi ni Ju Hyun na tumahimik ka muna saglit at sinabing, nasa trabaho pa kayo ngayon tama. Alam kong hindi mo pa pinipirmahan ang liquidation. Nagalit si Sungwoo at sinabing tumahimik ka, dahil sayo ang boss namin ay nakulong at lahat ng artwork namin ay nakumpiska. Dahil doon ang magagawa na lang namin ay isara ang business namin. At sinabi ni Ju Hyun na kung sa ganun ay hindi pa tuluyan na nagsasara ang business ninyo. Sinabi din ni Ju Hyun na gusto kong pumunta kayo sa Midas. Ang Midas ay ito yung the world's largest secret auction house na makikita sa Las Vegas. Ang lugar na ito ay kilalang the world's greatest treasure. Ang Midas ay pinakamagandang lugar para makakuha ng relics. At si Taejun ay palaging pumupunta dito para makakuha ng extremely powerful relics. At sinabi ni Ju Hyun sa sarili na kung mayroon akong ilang mga tao na nagbabantay doon, ay sa malamang na makakahanap ako ng ilang impormasyon tungkol sa tarantadong Taejun na yon. Sinabi ni Ju Hyun sa mga lalaki na ngayong buwan ay dapat makapunta kayo sa Midas at kumuha kayo ng mga item at idala nyo sa akin. At hanapin nyo si JK. Sa ibang pangalan ay tinatawag na Jack Kaimen. Ang Jack Kaimen ay ginagamit na alias ni Taejun. At sinabi din ni Ju Hyun sa mga lalaki na, sabihin nyo sa akin kapag hindi nyo nahanap ang taong yun at kapag kayo ay nagbigay ng maling impormasyon. Lahat kayo ay papatayin ko. Sumigaw si Sungwoo at sinabing ang mga pinagsasabi mo ay mga walang kabuluhan. Sa tingin mo paano kami makakapunta doon na wala na kaming connection sa kay Kyungju? Sagot naman ni Ju Hyun na tumatawa, hindi ko na problema yon kayo na ang bahala doon. Sinabi din ni Ju Hyun na babayaran ko rin kayo pero depende sa impormasyon na ibibigay nyo. Sagot naman ni Sungwoo, kahit na magkano ang ibayad mo hindi kami susunod sa sinasabi mo. Sinabi ni Ju Hyun na hindi pa ba kayo kontento sa ginawa kong pangbubugbog sa inyo nung nakaraan. Kung hindi nyo ako susundin pupunta ako dyan at bubugbugin ko ulit kayo hanggang sa sumunod kayo. Deal ba tayo dyan? Natakot si Sungwoo sa sinasabi ni Ju Hyun. Sinabi din ni Ju Hyun na bibigay ako ng iba pang detalye kaya standby lang kayo dyan. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na kung sa ganon na makikipag-settled ako kay Taejun. Ngayong gabi ay maghahanap naman ako ng relics. Kinagabihan, habang nanunood siya ng balita, ay biglang may sumigaw sa kanyang lalaki at sinabi na gano kapakatagal dyan na tatayo pwede ba akong dumaan ha? Ito pala ay si Abe Kiyoshi. Sinabi ni Abe na hindi niya ba alam na galit ako. Porket ibang lingwahe ang salita ko. Nasabi ni Ju Hyun sa kanyang sarili na kung nandito itong taong to,
Ibig sabihin malapit sa lugar na to lalabas ang tombs dahil sa ngayon ang Japan ay gumagamit ng prophetic relics. Ang prophetic relics ay nalalaman nito kung saang lugar lalabas ang tombs. Pinatahimik ni Ju Hian si Abe at sinabing iniisip mo ba na hindi kita naiintindihan porkit ibang lingwahe ang salita mo. Nagulat si Abe dahil naiintindihan siya ni Ju Hian. Humingi ito ng pasensya kay Ju Hian. Sinabi nito na pasensya ka na sa ugali ko dala lang ito ng masama kong araw. Napaisip si Ju Hian na itong linguistics ay napakaganda talagang gamitin. Sumagot naman si Ju Hian ng pasensya ka na hindi ko alam ang sinasabi mo, tanging Korea lang ang aking salita. Nagalit si Abe kay Ju Hian dahil bigla itong nagbago ng salita. Sinabi nito na bakit mo ako niloko. Sagot naman ni Ju Hian, kasi ikaw ang una na nagsimula. Nagalit ito sa sinabi ni Ju Hian at sinabing nakikipagbiruan ka ba sa akin? Hindi mo ba kilala kung sino ako? Si Ju Hian ay nakaramdam ng aura ng relax na nagmamulas sa bulsa ni Abe. Sinabi ni Ju Hian sa sarili na bakit hindi niya itinatago ang aura ng relax niya dahil ba ito sa baguhan lang siya. Hindi ko alam kung anong klaseng relax to basta ang gusto ko lang ay mapasaakan ito. Hinabol ni Abe si Ju Hian habang papaalis at biglang inakbayan si Ju Hian. At nagsalita ng kapag may kumakausap sa'yo makinig ka sa sinasabi nito. Binuksan ni Ju Hian ang hawak niyang beer at ito ay natapon sa mukha ni Abe. Si Abe ay mas lalo pang nagalit dahil sa ginawa ni Ju Hian. Humingi naman ng pagpasensya si Ju Hian dahil hindi niya daw alam na naalog niya ang beer. Sinabi nito kay Ju Hian na ikaw ang magbabayad sa pagpapatuyo ko nitong damit ko. Habang nililinisan ni Ju Hian ang damit ni Abe ay palihim itong dumukot sa bulsa ni Abe at nasabi na ang nahawakan niyang relics ay isang bracelet relics. Napaisip si Ju Hian na kung kukunin niya ito ay masyado siyang mahahalata. Kaya ang ginawa ni Ju Hian ay kunyari nalaglag ni Abe ang kanyang card. Pagkatingin ni Abe na hawak ni Ju Hian ang card niya ay kaagad niya itong kinuha. Nagtataka si Abe na kung nakita ba ni Ju Hian ang loob ng card niya. Napaisip si Abe na kung malalaman ng mga tao na siya ay kabilang sa Japanese excavation team ay masyadong magiging komplikado. At naisip ni Abe na si Ju Hian ay walang alam sa mga ganitong bagay dahil si Ju Hian daw ay isa lang normal na sibilyan. At sa malalim na pag-iisip ni Abe, ay biglang yumanig ang paligid. Nagpanik ang mga tao dahil sa nangyayari. Nasabi ni Ju Hian sa sarili na, bingo! Alam ko na ang lalaking ta ay pumunta dito dahil alam niya na dito lang sa paligid lalabas ang tombs. At ang hindi alam ni Abe na si Ju Hian pala ay tumakbo na papaalis. Natuwa si Abe dahil sa tama ang propesiya na ganito ang mangyayari. Tinawagan ni Abe ang kanyang kasamahan. Sinabi na hello, ang tombs ay nagsimula ng lumabas. Sinabi naman sa telepono na oo sige naiintindihan namin. Pero meron kang dapat malaman dahil nakatanggap kami ng bagong propesiya at sinasabi dito na ang kumuha ng Silver Access Relics ay nandyan lang sa paligid mo. At sinasabi din dito na ang lalaking nakatapon sa iyo ng beer ay siya rin ang lalaking kumuha ng Silver Access Relics. Napagtanto ni Abe na ang lalaking yun ay si Ju Hian. Galit na hinahanap ni Abe si Ju Hian. Sinabi ni Abe sa telepono na, sige isabi mo pa sa akin ngayon kung ano ang sinasaad ng propesiya. Nagtataka si Ju Hian na kung bakit ang aura na kanyang nararamdaman ay uhaw sa dugo. Nanibago si Ju Hian dahil ang tombs na to ay malaki ang pinagbago kisa sa dati. Tinawag ni Abe si Ju Hian habang nakatutok ang baril. Sinabi ni Abe na huwag kang gagalaw at buksan mo ang iyong bag. At ito naman ay hindi pinansin ni Ju Hian. Sa ilang sandali lang ay lumabas ang system ni Ju Hian at sinabi dito na, babala, nakadetect ka ng matinding aura malapit lang sa iyo. At ito naman ay sinabayan ng malakas na pagsabog sa harap nila. Sa paghupa ng pagsabog ay lumabas ang napakaraming sandata na nakapalibot sa lugar. Sinabi ni Ju Hian sa sarili na nakapunta na ako sa lugar na ito sa aking nakaraang buhay. Itong tombs ay tinatawag na The Tombs Japanese Katana Relics o mas kilala sa Muramasa. Ang Muramasa ay sikat na swordsmith sa Japan noong Muromachi period at ito ay matatagpuan sa Muramasa School. Ang katana na ginawa ng Muramasa School ay sobrang sikat at kinukonsider na masterpiece. Pero nagkaroon ng masamang ugnayan ang shogun.
Si Tokugawa Ieyasu ay pinatay ang lolo niya, tatay niya at ang kanyang kapatid na lalaki gamit ang katana na ginawa ng Muramasa. At dahil sa aksidenteng yun ang lahat ng Muramasa blade ay sinira dahil yung katana ng Muramasa ay nagkaroon ng sumpa mula nung nangyari ang pagpatay. Nasabi ni Ju Hian sa sarili na, itong tombs na ito ay nakipag-ugnay sa Muramasa. Kaya maraming tao ang ayaw dito dahil itong relics na to ay mayroong sumpa. Ang system ni Ju Hian ay lumabas at sinabi dito na, babala, ang relics na bloodthirsty aura ay tumagos sa iyong katawan, at ang iyong katawan ay nagkaroon ng damage, ikaw dapat ay maglagay ng panangga sa iyong katawan. Tinignan ni Ju Hian ang kanyang kamay at ito nga ay mayroong damage. At sinabi na dapat bilasan ko na ang pagtapos sa tombs na ito. Biglang dumating si Abe sa likod ni Ju Hian at itinutok ang baril kay Ju Hian at sinabing huwag kang gagalaw at buksan mo ang iyong bag at isama mo na rin ang bulsa ng iyong pantalon. Sumagot si Ju Hian na ito ba ay isang pangho-hold up? At sino ka upang sundin ko? Tumawa si Abe at sinabing gusto mo bang humiling ng kamatayan? Kaya sundin mo na lang ako kung ayaw mong iputok ko to. Hindi naman natakot si Ju Hian sa sinabi ni Abe. Sumagot si Ju Hian ng sige barilin mo ako. Pero sisiguraduhin kung hindi yan gagana. At ipinutok nga ni Abe ang baril. Sa kadahilanang yun ang naputukan ay ang kamay ni Abe. Sinabi ni Ju Hian na kapag ikaw ay nasa loob ng tombs ang kasalukuyang sandata ay hindi gumagana. Dahil ang relics ay hindi basta-basta nagpapakuha sa tao ng napakadali. Sagot naman ni Abe na, bakit mo alam ang tungkol doon? At yung kumuha ng silver access relics ay ikaw yun. Sagot naman ni Ju Hian na oo, tama ka dyan. Hinawakan ni Ju Hian si Abe sa kwelyo at sinabing huwag ka nang magsalita dahil sa akin na yung relics na yun. At dahil ikaw ay nakakasagabal sa gagawin ko. Itong sayo. Ihinampas ni Ju Hian si Abe sa patibong ng tombs at si Abe ay nabitag dito. Pinagtitinginan si Abe ng mga tao habang nangdidiri. Sinabi ni Abe sa mga tao na huwag kayong mag-alala, lahat ng ito ay kontrolado namin. At kung sino sa inyo ang nakapagsasalita ng Japanese pwede niyo ba akong tulungan? Lumapit ang isang lalaki kay Abe. Sinabi ng mga tao sa paligid na ang taong yan ay may hawak na baril at nang tutok pa, kaya dapat hindi yan tulungan. Inilabas ni Abe ang kanyang card at nagpakilala na isa siyang kabilang sa Japanese excavation team kaya ang mga ganitong sitwasyon ay naka-order sa amin na tapusin. At nangako sa mga tao na lahat daw sila ay makakalabas ng ligtas. Inilabas ni Ju Hian ang nakuha niyang relics mula kay Abe. Dahil sa pagkwelyo niya kay Abe ay palihim din niyang dinukot ang bulsa ni Abe. Ito ay rope bracelet na may kasamang case contains rice cake. Ang relics na ito ay galing sa Korean folktale tinatawag na The Brothers and Sisters Who Became the Sun and Moon. Ang kwento nito ay ang tigre ay pinatay ang nanay ng dalawa para lang makakuha ng maraming rice cake. At itong tigre ay sinubukan din patayin ng magkapatid. Pero nakaligtas ito dahil sa lubod na konektado sa langit kaya ito naging araw at buwan. Lumabas naman ang system ni Ju Hian at sinasabi dito na nakabukas naman si Ju Hian ng panibagong abilidad na ang Nimble Fingers. Ang Nimble Fingers ay sa pamamagitan lang ng paghawak sa item ay malalaman mo dito kung paano ito gamitin ng tama. At malalaman mo rin dito kung ang relics ay nagkukonsumo ng mana o hindi. At sinabi din dito na mas magiging malaki ang tsansa ni Ju Hian sa pagkuha ng relics ng iba. Sinabi ng system na nagtagumpay si Ju Hian sa pagbukas ng 4 na skill ng Tomb Raider. At dahil doon si Ju Hian ay magkakaroon ng gantimpala kapag siya ay nakalabas na sa tombs. Sinabi ni Ju Hian na yung ibon na yun ginagawa ba talaga niya ang karakter ko na isang laro. At sa kanyang mahabang pagbabasa sa system, ay bigla siyang nakarinig ng boses na humihingi ng tulong. Siya ay lumingon sa di kalayuan. Ito ay kanyang pinuntahan. At siya ay nagulat sa kanyang mga nakita.